Kung ang mga maiingat na tao ay umiiwas sa sakuna, umiiwas sa panganib, umiiwas sa sagasaan ng masamang panahon, umiiwas sa baha, meron ding mga uri ng tao na dapat iwasan kung nais nating maging maingat sa buhay. As much as we avoid danger, there are also some types of people to avoid. And may the Lord bless us as we ponder 5 types of people to avoid in order to lead godly, peaceful, and fruitful lives. Dear God, we thank you for today. We thank you for health. We thank you for life. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga iniisip na hindi mabuti, mga nagagawang masama. At nawa kami po'y linisin ninyo, paging dapating tumanggap na inyong pagtuturo, pagtutuwid, pagpapagaling, at pagpapaliwanag. We ask you, Father, to be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you, so we could become better human beings, better children of you, mighty God, and better brothers and sisters to each other. Be our speaker. Preach from your throne of power and majesty, and let your light shine upon us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Amen. 5 types of people to avoid. Actually, marami. Pero ngayon, sapat ng 5 ang pagtuunan natin ng pansin. At sa ating pag-aaral ito, mga kapatid, hindi lang natin i-assign yung type na ito sa iba. Suriin natin ating mga sarili. Baka tayo ay kabilang dito. Avoid haters. Dapat tayong umiwas sa mga taong walang alam kundi magalit, namuhi, mapuot sa kapwa. Ang laging laman ng kanilang salita ay pamimintas, paninirang puri, pagmamagaling sa sarili, at panglilibak sa kapwa. God loves, and because of that, we should avoid haters. Haters are the opposite of God. Jesus' main teaching is love. Huwag natin kakalimutan at huwag tayong malilito kung ano talaga ang pangunahing katuruan ng Panginoon, ito ay pag-ibig. Sa katunayan, nung tinanong siya kung anong pinakamahalagang kautusan, sabi niya, love God and love others. Wala nang hihigit pa sa mga kautusan na ito. Meanwhile, haters negate God's will. Kinokontra ng mga salita, kilos at katuruan ng mga haters ang mga katuruan ng Panginoon. So avoid haters. John 10:10, a thief, or maybe we can use substitution and substitute the word hater. A hater comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest, Jesus says. Ang mga taong mahilig mamuhi ay hindi kontentong namumuhi sila. Gusto nilang ihawa ang lahat ng pwede nilang ihawa, idamay ang mga pwedeng idamay. Ang mga galit nila sa mundo, sama ng loob, sa mga naipong mga suliranin at kabiguan ng kanilang buhay, ay nais silang iganti, ibunton kahit kanino na lang. At kung maaari na tayo ma-impluwensya nila na laging magalit din, mamuhi, gagawin nila yon. Pero oras na nakinig tayo sa mga haters at nagpadala sa kanila, mananakawan tayo ng buhay, ng kaligayahan, kapayapaan, at magiging tulad nila tayo. 1 Peter 5:8, be on your guard and stay awake. Your enemy, the devil, which you may also use the word hater, is like a roaring lion, sneaking around, to find someone to attack, to influence, to infect. Walang ginagawa ang ating spiritual enemy kundi maghanap ng pagkakataon na tayo ay kanyang sirain, o kaya ay mas mainam kung tayo ay pwede niya maging kasangkapan para manira ng kapwa. Kaya ang sabi ng James 4:7, resist the devil. And in our application today, resist the hater, and he will run from you. Napaka-importante na ating ingatan ang ating sarili na hindi ma-influensya ng ganitong uri ng pag-iisip. Saan natin nakikita, naririnig ang mga haters? Sa social media, maraming haters.
Puro mga lason ang lumalabas sa kanilang isipan. At pagka ipinrint nila sa kanilang wall, sa kanilang site, at kinlik ang send o ang post, napakarami na agad na pwedeng malason kung palalason. Napakarami mga haters sa media, sa ating mga traditional media, radyo, telebisyon, maging sa mga dyaryo. Wala nang mabuting mapuri sa kapwa, puro kasiraan, puro paninira ang ginagawa. At katakataka, pati may mga pulpito na pulpits of hatred na walang lumalabas sa mga katuruan, kundi punong-puno ng mga galit sa kapwa, galit sa mga kapwa mananampalataya, na iba ang sekta o iba ang kongregasyon, galit sa mga ibang relihiyon, galit sa lahat na lang. Yung napakahalagang oras na dapat sana ay nagagamit para ang mga tao ay mapayaman ang isip, maiangat ang espiritualidad, mapalaya mula sa mga negative things, ay lalong nagagamit para ang mga tao ay maimpluwensyahan na maging magagalitin din, palamuhi, mapagmataas sa sarili, at mapanghamak sa kapwa. In the name of God, the ironies of ironies. Kailangan nakikilala po natin mga kapatid ang haters. Kung minsan tiya mo yon, minsan kaibigan, minsan nanay, kuminsan tayo. Tuwing meron siyang sasabihin, ang influensya sa iyo ay magalit ka rin sa kagalit niya, mainis ka sa taong ni hindi mo kilala, husgahan mo ang taong ni hindi mo personally nadidinig o nakikita dahil sa influensya ng haters. Huwag tayong pai-influensya kahit mahal natin sila sa buhay. Kahit mataas ang kanilang pinag-aralan o kahit pa nga meron silang katungkulan o kapangyarihan. Ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng sariling isip, sariling bait para salain natin ang ating naririnig at maproseso natin sa ating isipan at mabigyan natin ng pinakamakadyos, pinakamaayos, pinakamabuting response ang ganitong mga uri ng messages of hatred. Who else must we avoid? Avoid gossipers. Mga paladala ng chismis. Sari-sari mga alimuom na nakukuha sa lupa ang gusto nilang ilipat sa ating isipan. Proverbs 16:28, gossip is no good. It causes hard feelings and comes between friends. Ano nga ba namang buti ang idudulot ng chismis? Pinaghihiwalay ang magkakaibigan. Pag nalaman mo kung ano sinasabi ni ganitong tao laban sa'yo, lumalayo na yung loob mo, nagkakagalit na kayo. At kung ikaw man ay papatol at magsasabi ng masasama tungkol sa kanya, mga chismis tungkol sa kanya, magagalit din siya sa iyo, walang mabuting idudulot. Kung minsan napakatagal na investment ng pagkakaibigan, pagtutulungan, pagmamahalan, sinisira ng mga makakating dila, sinisira ng mga chismis. Proverbs 20:19, stay away from gossips. They tell everything. Lumayo daw sa mga taong hindi na namimili ng sinasabi, lahat na lang sinasabi. Kahit pa nga dumadating sa iyo para magsumbong ng sinasabi ng iba laban sa iyo, masama pa din ang influence sa iyo, kapatid. Kaya pwede mong sabihin, huwag ka nang lagi magsumbong sa akin. Ine-expect ko na that everybody will love me, people will criticize me, people will say evil things against me, but please, huwag mo nalang sabihin sa akin. Kasi nalalason lang yung isip ko, gumugulo ang aking damdamin, nagagalit ako, nawawalan ako ng concentration at pwede magkasala rin ako dahil dyan. Ang tao pong matino, hindi buong buo na ikinukwento ang kanyang nadidinig, lalo pa ang kwentong ito ay hindi naman nakakatuwa at nakakapagpagalit pa nga. Discreet and decent people filter their gossip, if ever they gossip. Kasi while we should not be gossiping, there are two types of gossipers. Yung gossipers who tell everything, and gossipers who are discreet and more decent, who filter and soften the gossip even just a little bit. Meron pang worse, nagdadagdag pa at nagagatong at nagsusulsol ng mga gossips. Tuwing may tao pong dumadapo sa atin, may daladalang kwento, maging sensitive tayo. Suriin natin
Ano ang dahilan? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Talaga bang mahal na mahal mo ako? Kailangang isumbong mo ang lahat? O gusto mo akong galitin dahil ikaw man galit doon sa mga isinusumbong mo? Madali kasi tayong mamanipulate, mamaniobra, na yung giyera ng kapwa, nagiging giyera na rin natin kahit hindi naman natin gusto dahil na-influence ang ating isip. Very discreet and decent people minimize or do not gossip at all. Napakahalagang ating makita yung high qualities of people who refuse to gossip. Ang daming nasasagap natin sa hangin ng mga kung ano-anong balita, pero para laging ulit-ulitin natin yun sa kapwa. Lalo't gumagamit ka ng social media, gumagamit ka ng computer, internet, ng text. Kuminsan irresponsible. Kuminsan mga gossip na wala namang verification. Yung mga, naku, lilindol daw ng intensity 12 sa Metro Manila bukas. Ikakalat mo agad. Nag-research ka na ba? Totoo ba? Sinong may sabi? Nagsasabog ka agad ng takot at panakot sa tao? Hindi mo naman na-verify. Huwag kayong forward ng mga bagay na nakakatakot na hindi nyo naman verified. Kasi nakakagulo sa isip ng kapwa. Nakakanervyos. Kaya tuwing may nagpapass on yan at nagtatanong, meron daw po dito na lindol na darating next week. So, hindi na pe-predict ang lindol. Ilang beses na ba kayong kailangan mag-aral from volcanologists? Typhoon, yes. Storms, yes. Pero lindol, hindi na pe-predict. Kaya pag may nagpe-predict niyan, tulad doon nagpe-predict na darating si Jesus sa ganung petsa, huwag kayong maniwala kasi sabi sa Bible, walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang ganung bagay. Bakit pinapayagan nating magulo pa tayo ng mga bagay na hindi naman dapat nakakagulo kung nag-iisip lang tayo ng konti? Tapos hindi mo na iniisip, pass ka ng pass, forward ka ng forward. Lason pa lang ipinapadala mo sa kapwa. Psalm 101 verse 5, anyone who spreads gossip will be silenced, and no one who is conceited will be my friend, God says. In His majestic ways, God will silence gossipers. Hindi natin laging alam kung paano patatahimikin ng Diyos at ititikom niya ang bibig ng mga mahilig magchismis. Pero meron tayong sariling alam na paraan para paano mapapatahimik ang gossipers? By avoiding them. By refusing to listen to them. And even more, by refusing to repeat to others what they tell us. Kailangan